Pagkamatay ni nanay at tatay, nagpumilit ang kapatid kong babae na hatiin na namin ang aming mana. Pero hindi namin sinasadyang natuklasan ang isang kahon na ibinaon ng aming mga magulang sa ilalim ng lupa. Sa loob nito ay isang pares ng singsing na pang-amo ng hayop. Ang isa ay may inukit na maliit na itim na ahas. Agad na inagaw ng kapatid ko ang singsing na may maliit na tuta. At iniwan sa akin ang singsing na may ahas. Sabi niya, tapat daw ang tuta. Siguradong magdadala raw iyon sa kanya ng swerte sa pera. Kaya naman, walang awa niyang pinakain ng tuta para pilitin itong magluwa ng gintong barya. Para lang makamit niya ang buhay ng isang tunay na senyorita. Subalit, naging walda sa pera ang kapatid ko at walang habas na pinakain ng kawawang tuta. Pinilit niya itong maglabas ng mas marami pang ginto. Dahil sa sobrang pagod at paakit, hindi na kinaya ng tuta at sumabog ito hanggang mamatay. Samantala, ang maliit na itim na ahas naman ay kumukuha ng swerte sa pera ng iba para ibalik sa akin. Pero pakiramdam ko ay hindi ito tama. Kaya bihira ko lang gamitin ang maliit na ahas. Sa halip, sa sarili kong pagsisikap, unti-unti akong naging isang multi-bilyonaryong CEO. Hindi ko inaasahan na dahil sa inggit, nagdilim ang paningin ng kapatid ko. Walang awa niya akong itinulak mula sa itaas. Kung hindi mo lang sana inagaw sa akin ang maliit na itim na ahas. Ako dapat ngayon ang multi-bilyonaryo. Nang muli akong magmulat ng mga mata, nakita ko ang kapatid ko na may pagkadiring pinaglalaroan. Ang singsing na may tuta sa kanyang kamay. Doon ko naintindihan na muli akong nabuhay. Napatingin ako sa ibaba, sa nakaraang buhay, pagkatapos naming dalawa magpatak ng dugo para kilalanin kaming amo. Saka lang naging tunay na hayop ang mga ukit sa singsing. Pero ngayon, bago ko pa man mapatakan ng dugo ang singsing. Ang maliit na itim na ahas sa kamay ko ay kusa nang humiwalay dito. Umiikot ito sa hita ko habang palabas-masok ang dila nito. Habang tinititigan ko ang nakalalason na tingin ng ahas, bigla akong kinilabutan. Ang kapatid ko ngayon, hindi tulad sa dati, na pinahahalagahan niya ang singsing na may tuta. Sa halip, sinabi niya na may halong pagkadiri. Kuya, hindi pa naman tayo parehong nagpapatak ng dugo para kilalanin tayong amo, di ba? Bakit yang ahas mo humiwalay na sa singsing? Gusto kong makipagpalit sa'yo. Pagkarinig sa sinabi ng kapatid ko, biglang kuminang ang mga mata ng maliit na ahas. At na para bang may sariling isip, bumitaw ito sa hita ko. At nagsimulang gumapang ng dahan-dahan palapit sa kanya. Pero sa nakaraang buhay ko, pagkatapos naming magpatak ng dugo ng kapatid ko, saka lang kumawala ang dalawang maliit na hayop mula sa mga singsing. Nang makita ko ang parang taong ngiti sa bibig ng maliit na itim na ahas. Agad kong naintindihan, hindi lang ako ang muling nabuhay, pati na rin ang maliit na itim na ahas. Nang makitang gumagapang palapit sa akin ang maliit na itim na ahas. Agad inihagis ng kapatid ko sa sahig ang singsing ng tuta. Inagaw niya mula sa kamay ko ang singsing ng ahas. At ipinulupot ang maliit na itim na ahas sa leeg niya. Mayabang siyang nagsabi sa akin, "Kuya kita, kaya pagbigyan mo na ako, di ba? Tingnan mo itong maliit na itim na ahas, ang kinis ng balat. Bagay na bagay sa akin. Habang ikaw naman, isang prom na tulad mo, bagay lang sa isang tuta." Bago pa man ako makapagsalita, di na makapaghintay ang kapatid ko at ipinatak na ang dugo niya sa singsing. Pagkatapos, natigil